Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta po kayo mga ka-online? Isa nga pala ako sa mga pinakamaingay na reader since 2021 dito sa channel mo. Kasi madalas akong mag-comment at ngayon ay ako naman ang magbabahagi ng aking karanasan sa inyong napakagandang programa. Thank you in advance, Papa Dudut, kung mapipili mo itong i-upload. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang po ako bilang Monsi, 31 years old. Gay at nagwo-work bilang isang call center agent dito sa Quezon City. Unahan ko na po kayo na hindi ako masyadong magaling sa pagkukwento. Pero ginagawa ko naman ang lahat para maganda at hindi boring ang kalabasan. Totoong nakakatakot na experience ko kasi ito. At bago ko simulan ang aking kwento, paalala lamang po na lahat ng pangalan ng tauhang gagamitin ko ay hindi nila tunay na mga pangalan for privacy reasons na rin. Kaunting background lang sa pamilya ko. Nagmula kami sa angkan ng mga albularyo at mga espiritista. Mula sa lolo ko, sa pinsan ng lolo ko, sa mga tiyuhin ko hanggang sa tatay ko ay mga albularyo. Kaya bata pa lamang ako noon ay aware na ako sa mga nakakatakot na nilalang, mga lamang lupa at iba pa. Share ko lang po yung experience namin ng tiyuhin ko na si Tito Gio, kasama ang pinsang kong si Ana. Unang Biyernes ng Marso taong 2006, pasado alas 10 ng gabi. Kasalukuyan akong nakaupo sa gutter ng kalsada at naghihintay ng masasakyan upang makauwi mula sa pinuntahan kong birthday party ng kaibigan ko. Medyo may tama na rin ako that time kasi naparami ang tagay namin. Ayaw pa sana akong pauwiin ang mga kaibigan ko dahil malalim na ang gabi at 3 oras pa ang biyahe ko, pero nagpumilit pa din ako kasi hindi ako sanay na makitulog sa bahay ng iba. Wala nang masyadong mga dumadaang sasakyan kaya't inabot ako ng kalahating oras sa kakahintay. Maya-maya pa ay may puti at asul na bus na tumigil sa harapan ko at bumukas ang pintuan. Kung sineswerte ka nga naman kaunti lang ang sakay. Bulong ko sa sarili ko habang nakangiting pumasok sa bus. Maganda naman yung bus, mukhang bago dahil mahalata mo sa mga upuang nakabalot pa ng transparent na plastic at malakas ang aircon. Kakaunti lang din ang mga pasahero, siguro yung mga 8 lang bukod sa konduktor at driver. Nang makarating ako sa dulo ng bus at makaupo sa bandang bintana ay biglang bumigat lalo ang pakiramdam ko. Alam kong nahihilo ako dahil sa kalasingan, ngunit parang dumoble ang pagkahilo ko nang makaupo na ako. Pansin ko din na napakatuwid ng upo ng mga pasaherong nadaanan ko. Pero hindi ko na pinansin yon dahil baka ganun lang talaga sila. Samantala ay hinintay ko namang lumapit sa akin ang konduktor para singilin ako ng pamasahe. Pero hindi lumapit sa akin ang konduktor. Nakatayo lamang ito sa gitna ng daanan habang nakatalikod sa akin. Nagtataka ako kasi ang bilis ng takbo ng bus. Pero hindi ito nag-out of balance. Sa isip ko na lang ay baka sanay na yung konduktor. Hanggang sa hindi ko namalayang nakatulog na ako. Hindi ko na nabilang pero tansya ko ay halos 1 oras din yon. Nagising na lamang ako sa tunog ng cellphone ko dahil may nag-text. Nanay ko lang pala at nagtatanong kung may balak pa daw ba akong umuwi
Hindi kasi ako nagpaalam kanina before umalis sa bahay, ngunit bago ko pa ito ma-replyan ay siningil na ako ng konduktor. Pero papadudot nang iangat ko ang tingin ko sa kanya upang magbayad ay nakita kong nakapolo ito ng sky blue at marumi. Nakalahad ang isang palad na napakaputla, seryoso ang mukha at puro itim ang mga mata. Kaya't kumurap ako ng ilang beses dahil baka namamalik mata lamang ako dahil sa kalasingan. Pero hindi nagbago ang kulay ng mata niya. Dahil doon ay nawala ang kalasingan ko ng di oras. Muli siya nagsalita pero hindi ko maintindihan na kinataranta ko kaya't napasigaw na ako. "Manong para!" sigaw ko habang papunta sa unahan ng patakbo. Wala na akong pake kung tawagin ako ng mga pasahero na baliw basta ang alam ko lang na gusto ko nang bumaba dito sa bus na ito. Pero papadudod parang hindi ako narinig ng driver at patuloy lamang sa pagdadrive. Sa maniwala kayo at sa hindi ay kitang-kita ng dalawang makasalanang mata ko. Yung konduktor na mukhang patay dahil sa kulay ng balat niya at itim na mga mata. Sa buong buhay ko ay ngayon lamang ako nakakita ng ganong klase ng nilalang. "Nong, para po!" Mangiyak-ngiyak kong pag-ulit sa sinabi ko, mas nilakasan ko pa ang pagsigaw kaya't nilingon ako ng driver ngunit tuloy pa rin sa pagdadrive. Laking gulat ko nang makitang katulad ng konduktor na napakaputla ng balat ng driver at purong itim din ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Nang magawin naman ang tingin ko sa mga pasahero ay napamura na lamang ako sa isipan ko dahil ganon din ang mga mata nila at napakaputla ng mga balat na mas lalong nagbigay ng kilabot sa akin. Lahat sila ay nakatingin sa akin at naka-poker face. Pakiramdam ko ay napunta sa ulo ko ang lahat ng dugo sa katawan ko ng mga panahong yon, papadudot. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Dahil sa pagkataranta ko ay hindi ko na naisip magdasal, ngunit naalala kong may asin pala ako sa bulsa na lagi kong dala kahit saan. Ang sabi kasi ni nanay na dapat daw ay lagi akong may asing dala saan man ako magpunta para kung sakaling may maka-encounter akong aswang or di natin kauri ay hindi nila ako kayang saktan. Kaya't di na ako nagdalawang isip na kunin ang isang malit na plastik ng asin sa bulsa ko at agad na isinaboy kahit saan. Matapos kong magsaboy ay biglang nakaamoy ako ng nakakasulasok at nakarinig ako ng napakatinis na tunog dahilan upang mapatakip ako ng tenga at mapaupo. Hindi ko na din alam kung saan ibabaling ang ulo ko dahil sa sobrang sakit na parang mabibiyak ang ulo ko. Doon ko na naisip na magdasal kahit na hindi naman ako madasalin hanggang sa gumaan ang kaunti ang pakiramdam ko. At tuluyan nang nawala ang tunog na masakit sa tenga. Naramdaman ko ring tumigil ang sinasakyan ko. Nang imulat ko ang mga mata ko ay nabigla ako sa nakita ko. Inilibot ko ang aking paningin at napansing wala ang mga pasahero at driver na mukhang mga bangkay at ang mas ipinagtataka ko pa ay wala ako sa bus, kundi nasa gitna ako ng madilim na kalsada at napakasukal ng bawat side nito. Tumayo ako at sinampal ang sarili ko at hinanap ko sa bulsa ang malit na balot ng asin dahil baka nananaginip lamang ako. Pero sumakit na ang magkabilang pisngi ko ay wala na ang asin. Totoo nga, nasa realidad na ako. Pero hindi ko alam kung nasa ang lugar ako. Muling tumunog ang cellphone ko at tumawag na nga si Mama. "Diyos mio Monsi, 12:00 na. Anong balak mo ngayon sa buhay mo?" Sigaw ng nanay kong bungangera sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lamang ako at nakalimutan ko kasing mas nakakatakot pa pala si nanay kesa doon sa impyernong bus na yon. "Nay, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta." Naligaw ako sakay ng bus na hindi ko alam kung halimaw o multo ba yung mga kasama ko. Andito ako sa gitna ng kalsada na hindi ko naman alam kung anong lugar. Wika ko na parang naiiyak na. "Ayan, karma sa'yo ang gala ka. Anak ka talaga ng tatay mong baliw. Bahala ka dyan." Aniya at pinatay na ang linya. Napaiyak na lamang ako at imbis na tumulong ay nanermon pa si Mama. Naisip ko tuloy ang malas ko naman.
Papadudot naglakad na lamang ako pabalik kung saan ang galing yung bus at salamat sa Diyos dahil nakarating ako sa maraming kabahayan. Sa kabutihang palad ay nakarating ako sa terminal ng jeep at nakauwi ng ligtas. Mas napalayo pa ako sa bahay dahil sa halimaw na bus na yon. Nang makarating ako sa bahay ay bumungad agad sa akin ang nanay ko na mala shotgun ang bibig. Kesyo 3:00 na raw at hindi na daw sana ako umuwi. Naiyak na lamang ako ng mga sandaling yon. O ano, ang iniiyak mo dyan ha, Monsi? Sabi ng nanay ko. Kung alam nyo lang kung ano yung naranasan ko kanina. Muntik na akong hindi makauwi, ma. Tapos ganyan pa ang pagsalubong ninyo sa akin. Ang wika ko habang nilalabas ko ang aking hinanakit. Sino bang may kasalanan, hindi ba ikaw? Magpakalasing ka tapos uuwi ka ng gabi? Anong napala mo? Naku, kung sino man ng mga may kagagawan niya, nagpapasalamat ako sa kanya. Sarkastikong wika ni mama sa akin. Pero hindi ko na pinansin noon si mama at sa halip ay nag-walk out na lamang ako papunta sa aking kwarto. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut, at hindi ako makapaniwala na na-experience ko ang ganong klase ng katatakutan. Take note, totoong horror experience ito. Kaya ilang araw akong tulala at halos mabaliw na dahil sa magkahalong takot, pagkalito, kung totoo nga ba ang nangyari, at pagkataranta sa tuwing naaalala ko ang karanasan kong yon. Samantala ay napansin ng mga magulang ko ang pagiging balisa ko. Kaya nagpasya silang lapitan ako at kausapin. Doon ay sinabi ko ang buong pangyayari. Dahil dito ay nagpasya ang mga magulang ko noon na dalhin ako sa pari at doon ay pinayuhan lamang ako na magdasal at umiwas sa masamang bisyo nang sa ganon ay hindi na maulit pa ang karanasan kong yon. At yun nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Unti-unti na akong umiwas sa mga bisyo tulad ng alak. Napansin nyo ng mga katropa ko at tinanong nila ako kung bakit bigla-bigla raw akong nagbago. Siyempre hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa hell bus. At ang sabi ko na lamang ay naisip kong baguhin na ang buhay ko. Agad naman nilang tinanggap yon at nanatili ko pa rin silang mga kaibigan. Papadudod sa pagbabago ko, akala ko ay hindi ko na may experience pa ang naranasan ko sa hell bus. Pero nagkamali ako dahil makalipas ang 4 na taon. Hindi ko po akalain na mararanasan ko ulit ito. Ganito naman ang nangyari. Natatandaan kong tumawag sa mama ko si Tita Cora at pagkatapos nilang mag-usap ay kinausap ako ni mama. Nakikiusap daw sa akin ang tiyahing ko na sunduin ko raw sina Tito Gio at anak nilang si Ana sa isang bar dahil pareho daw itong lasing. Sina Tito Gio at Ana kasi ay sa parehong kumpanya nagtatrabaho. At noong mga panahong yon ay dumalo ang mag-ama sa isang company party. Siyempre kapag company party hindi mawawala ang inuman. Kaya ayon, nalasing yung dalawa at hindi raw makauwi. At ako ang maswerte nilang inistorbo. Pero dahil sumabait naman sa akin sina Tita Cora at Tito Gio, ay pumayag ako na sunduin sila. Natatandaan kong 1:00 na ng madaling araw nang makarating ako sa restaurant kung saan naganap ang company party. Naabutan kong lasing na lasing sina Tito Gio at Ana. Kasama nila ang ilang katrabaho na bagamat gising pa ay hindi naman makauwi dahil lasing na rin. Inalalayan ko sila palabas ng restaurant. Tapos ay nag-tricycle kami hanggang sa sakayan ng bus sa highway. Pagdating namin doon ay sumuka na si Ana habang si Tito Gio naman ay nag-cellphone muna. Siguro ay nagte-text siya sa kanyang asawa na labis nang nag-aalala sa kanilang mag-ama. Samantala Papa Dudut dahil mag-3 na ng madaling araw noon kaya wala nang dumaraang mga bus sa highway. May pailan-ilang sasakyan pero walang bus. Kahit taxi wala pero hindi naman kami nainip at matyaga pa rin kaming naghintay. Hanggang sa may dumating na bus kulay white at kulay blue. Huminto ito sa harapan namin at kahit na hindi kami pumapara. Uusisain ko pa naman sana ang sasakyan naming bus nang biglang mauna nang pumasok sina Tito Gio at Ana. Kaya sumunod na rin ako sa kanila. Pero pag-akyat ko sa bus ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Nagbalik Papa Dudut ang alaala ko.
sa kung ano na experience ko sa hell bus 4 years ago. Kaya tinignan kong mabuti ang mata ng driver, konduktor at mga pasahero kung itim ba ito o kung namumutla yung mga balat nila, pero hindi naman, kaya nakahinga pa rin ako ng maluwag. Umupo kaming tatlo sa dulo dahil lasing ang dalawang kasama ko. Ayaw ko namang mabahuan sa kanila ang mga pasahero, lalo't na't aircon bus ito. Samantala'y nakatulog noon sina Tito Gio at Ana habang ako naman ay nagte-text noon kay Tita Cora. Mamayang kaunti napansin ko na biglang umupo ng tuwid ang mga pasahero. Pati ang konduktor ay tumayo ulit ng tuwid sa gitna. Hindi man lamang ito na out of balance kahit na mabilis ang takbo ng bus. Papadudot. Bigla akong kinabahan. Kaya agad kong ginising ang mga kasama ko, kaso'y huli na ang lahat dahil pagbaling ko sa kanila ay nakatayo na sila at nakatingin sa amin. Pati yung driver kasama na rin nakatingin. Lahat sila ay madudungis, namumutla na parang mga bangkay. At ang kanilang mga mata ay itim na itim. Napansin din yon ni Ana at Tito Gio at napatayo sila sa sobrang takot. Nawala din ang kalasingan nila tulad noong nangyari sa akin 4 years ago. Pero bago kami makalabas ay namatay ang ilaw ng umaandar na bus, tapos ay sabay-sabay kaming sinunggaban ng mga multo, demonyo o kung anumang nilalang ang mga yon. Napasigaw sa takot sina Tito Gio at Ana at syempre ako. Hindi ko na alam kung sino-sino ang umatake sa amin. Basta ang alam ko lang ay pinagkakalmot nila kami ng matatalas nilang mga kuko. Hanggang sa naalala kong may baon pala akong isang plastik ng asin. Agad ko yung sinaboy sa kanila at muli ko na namang narinig ang matinis na ingay na tingin ko ay sigaw ng mga nilalang na nanggagaling sa ilalim ng lupa. Hanggang sa magulat na lamang kami na wala ng bus at ang mga nilalang. Pero halos duguan kaming tatlo dahil sa mga kalmot na natamo namin. At napansin naming nasa gitna kami ng highway. Noong oras ding yon ay may lumapit sa amin na mga lalaking tanod. Inalalayan nila kaming tatlo at dinala sa sidewalk. Pagkatapos ay nagtanong ako sa kanila kung nakita ba nila na sakay kami ng hell bus. Hindi. Habang rumoronda kami nakita namin kayong tatlo na naglalakad sa gitna ng highway. Ilang beses namin kayong tinawag kasi may mga dumaraang sasakyan pero parang tulala kayong tatlo. Tapos ay nakita namin na nagsidatingan yung mga pusa na nanggaling sa kung saan, tapos inatake nila kayo at pinagkakalmot. Kwento ng isang tanod sa amin. So iba pala yung nakita namin sa nakikita nila. Ayon sa mga tanod, mga pusa ang nangalmot sa amin at hindi yung mga demonyo sa hell bus. At wala naman talagang hell bus. Pagkatapos ng nangyari sa inyo ay mukhang kailangan ninyong magpa-injection ng anti-rabies. Dagdag pa ng isang tanod sa amin. Samantala ay tinanong ko sila kung may na-encounter ba silang hell bus. So far ay wala naman daw. So kami lang tatlo ang naka-experience noon. Sa kabilang banda ay hindi naman makapaniwala sina Tito Gio at Ana sa kanilang mga na-experience. Kaya ikinuwento ko sa kanila na experience ko 4 years ago. Matagal din bago sila tuluyang naka-move on, habang ako ay lalo lamang naging madasalin. Tapos ay nagkaroon na ako ng phobia na sumakay ng bus, lalo na kapag 10 oras ng gabi. Papadudot ang moral lesson sa akin ng kwentong ito ay huwag masyadong magpagabi ng uwi, lalo na kung galaan lang naman ang pupuntahan mo o kaya ay makiki-birthday lang. Matuto ring magdasal at huwag mataranta sa mga pangyayaring nakakatakot. Always keep your faith to God dahil walang sino man ang mananaig sa Kanya. At huwag nyo ring kakalimutang magbaon ng asin kahit na isang plastic lang. Promise, malaking tulong po ito sakaling maka-encounter kayo ng mga kababalaghan sa inyong kapaligiran. At ito ang aking karanasan. Totoo itong nangyari sa aming tatlo nila Tito Gio at Ana. Ngayon ay nasa inyo na lamang kung papaniwalaan ninyo ang aking kwento at gagawin ninyo ang aking mga ipinayo. Ang dalangin ko lang ay huwag ninyo sanang ma-experience sa sumakay sa hell bus kasi nakakatakot talaga. Matagal aabutin bago ka makamove on sa mga nangyari. Papadudot, hanggang dito na lamang at sana'y mabasa po ninyo at mapiling i-ere sa inyong YouTube channel. Maraming salamat and more power sa inyong programa. Lubos na gumagalang,
Monsi. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.